Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Taong 2001, third year high school ako noon. Doon sa ibang mga nakikinig, kung naabutan nyo yung panahon na uso pa ang mga elephants na pantalon, butterfly hair clips, at Nokia 5110, ganun-ganun ang vibe. Pero para sa akin, ang pinakamalaking memory ko nung taon na yon, yung maliit at masikip naming sala na palaging amoy tela. Mananahi kasi ang nanay ko. Doon siya sa lumang singer na makina nagtatrabaho. Yung dipadjak pa. Sa mga hindi alam yung singer, brand siya ng sewing machine. Tuwing gabi, lalo na kapag peak season gaya ng pasukan o bago magpasko, tambak ang mga tinatahi niyang uniform at kurtina. Dahil doon, normal na sa amin na abutin siya ng pasado 12:00 hanggang 1:00 sa pagtatrabaho. Habang ako naman, madalas na nakakatulog sa tabi niya. Nakasiksik dun sa lumang sofa na katabi lang ng pwesto niya. Hindi sanay si nanay na nagtatrabaho ng tahimik. Sabi niya, nakakabaliw daw kapag ang naririnig mo lang sa kalagitnaan ng gabi, yung pag-andar ng makinang dipadjak. Kaya naman, ang naging permanenteng kasama niya sa puyatan, yung lumang transistor radio na kulay gray. Yung may mahabang antena. Pero, hindi FM station ang pinakikinggan ni nanay. Ayaw niya ng mga kanta o tugtog ng panahon na yon. Ang gusto niya, AM station. Gustong-gusto niya yung mga late night talk show kung saan may mga hosts na nagbabalitaktakan tungkol sa kung ano-anong issue o kaya naman nagbabasa ng mga sulat mula sa mga tagapakinig. Sabi ni nanay, mas komportable siya kapag may boses ng totoong tao siyang naririnig sa background. Pakiramdam niya kasi, sa tuwing naririnig niyang may nagsasalita, hindi siya nag-iisa sa gabi. At alam niyang may iba pang mga taong gising bukod sa kanya. Mga ano pa lang naman ito, Andre, hindi pa naman masyado matagal. Mga late 70s pa lang naman. Oo, mga ganun kasi ako na ipanganak ko yan, Andy. Yan. May isang particular na talk show na paboritong-paborito niya. Nagsisimula yun ng 11:00 ng gabi at nagtatapos ng 1:00. Yung dalawang hosts, parang lagi nag-aaway na nagbibiruan. Kaya kahit papano sumasaya ang mood sa bahay kahit na patay na ang mga ilaw sa labas. Isang gabi, bandang 12:00 na yata ng hating gabi nun. Habang nakadapa ako sa sofa at nagbabasa ng libro para sa exam kinabukasan, biglang nagbago ang tunog sa radyo. Sa gitna ng tawanan ng dalawang hosts, biglang nagkaroon ng static. Bakit? Bakit? Asan si Romel? Asan nga pala si Romel? Yung parang ugong na may kasamang kaluskos. Pero hindi lang basta sirang signal ang narinig namin. Sa ilalim ng static, may sumingit na kakaibang tunog. Parang tunog siya ng tao. Parang humihinga ng malalim na may kasamang huni sa lalamunan. Yung parang galing sa isang matandang babae. Yung parang nahihirapang huminga. Nung una, napahinto si nanay sa pagpadyak. Tinignan niya yung radyo at bahagyang inayos yung antena nito. Akala niya kasi nagkaproblema lang sa signal o kaya sa mismong station na yung problema. Dahil nakakairita at medyo nakakakilabot na ang tunog, inikot niya yung dial
at nilipat sa ibang estasyon. Pagkalipat niya, bumalik naman na sa normal. Oras sa buong Pilipinas, karapatang. Kaya nagpatuloy na ulit siya sa pananahi. Hanggang sa antukin na ako at tuluyang makatulog. Ang akala namin, tapos na doon ang lahat. Pero makalipas ang 2 gabi, naulit na naman ang eksena. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, habang nakikinig si nanay, biglang bumalik ang tunog. Sa pagkakataong to, hindi lang basta mahina ang huni, mas malinaw na siya. Mas malapit, at tunog matandang babae talaga yung boses. Parang hindi ko pa, Hindi mo ba inabot? hindi ko yata inabot ko yan. Sobrang natakot si nanay nung gabi yun. Hindi na niya hinintay na matapos ang tinatahi niya. Pinatay na niya ang radyo, hinugot sa saksakan, at niligpit na yung mga tela ng mabilisan. Ginising na din ako para pumasok na sa kwarto dahil sa sofa na naman ako nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aagahan kami, kinuwento sa akin ni nanay ang nangyari. Sabi niya, iba raw talaga ang pakiramdam niya sa boses na yun sa radyo. Hindi naman daw yung problema sa mismong estasyon. Pakiramdam niya, minumulto na daw siya. Pero dahil bata pa ako noon, at medyo pasaway pa ang isip ko ng mga panahon na yun, hindi ko na binigyan ng malaking importansya ang sinabi niya. Biniro ko pa nga siya na baka naman napapagod lang siya dahil sa puyat, o kaya naman masisira na yung lumang radyo namin. Sinuggest ko din na sa FM station na makinig para puro music na lang. Lakas kasi makamatanda talaga kapag sa AM station nakikinig. Ibang quality ng sound dun. Kaya tinawanan ko na lang. At nakita ko sa mukha ni nanay na parang pilit din niyang kinukumbinsi ang sarili niya na guni-guni niya lang yun. Pero nung 3 gabi, doon ko napatunayan na hindi lang pala imahinasyon ng nanay ko ang lahat ng narinig niya. Biyernes ng gabi nun, kaya wala akong inaalalang pasok kinabukasan. Nakahiga ako sa lumang sofa. Nakatalikod sa pwesto ni nanay habang nakakumot hanggang leeg. Ang totoo niyan, medyo inaantok na ako pero pinipilit ko lang gisingin ng sarili ko. Dahil busy ako nun. May ka-textmate kasi ako. Yung radyo, nakabukas sa paborito niyang talk show. At ang 2 host na masiglang nag-uusap. At ang topic nila nun parang tungkol sa EDSA 2. Ano sa tingin mo itong mga kabataan ito na naririnig natin na nagre-report sa atin? Tapos, unti-unting lumalim ang gabi. Hanggang sa mapansin kong tumigil ang tunog ng makina ni nanay. Hindi na siya pumapadyak. Sobrang tahimik na. Kuya Andy, at mga ganitong mga opportunities ay Biglang nagbago ang tunog sa radyo. ay na gusto nilang ma-develop yung kanilang Unti-unting nagfe-fade yung boses ng mga hosts. lalo-lalo na yung Ang pumalit, yung pamilyar na static. At sa gitna ng ingay na yun, lumitaw ulit ang boses ng matandang babae. Pero ngayon, hindi lang to simpleng paghinga. Mahabang ungol na parang nahihirapan talaga ang boses. Hindi talaga siya glitch lang. May boses talaga. Tumindig lahat ng balahibo sa katawan ko. Nanigas ako sa posisyon ko sa sofa. Hindi ako makagalaw. At kahit yung pagpikit ng mata ko, hindi ko magawa ng maayos.
Gusto ko lumingon kay nanay pero parang may pumipigil sa akin. Sa pagkakataong to, hindi pinatay ni nanay ang radyo. Hindi rin niya nilipat yung estasyon. Nararamdaman ko mula sa pwesto ko na nakatitig lang siya sa radyo. Nakikinig ng masinsinan sa bawat segundo ng nakakatakot na tunog na yon. Tinignan ko ng dahan-dahan ang orasan na nakasabit sa dingding. Eksaktong 1:00 na naman ng madaling araw. Ang pinakamatindi pa ron, noong mga sandaling yon, habang yung tunog lumalabas sa speaker ng radyo, parang lumamig pa sa loob ng sala. Nakaramdam na din ako na parang may kung anong presensya sa likod ko, sa mismong dulo ng sofa kung saan ako nakahiga. Yung tunog sa radyo, nagpatuloy ng halos 5 minuto. Nakakatakot talaga pag narinig mo. Hindi ako nagpapahalata na gising ako. Hindi ako nagre-react para isipin ni nanay na tulog na ako. Pero sa loob-loob ko, nagdarasal na ako ng paulit-ulit. Pagkatapos ng mahabang 5 minuto, biglang bumalik ang normal na programa sa radyo. Pinangako niya ang mga karampatang ayuda ang pamilya ng 4 Na parang walang nangyari. Narinig kong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si nanay. At narinig ko yung pagtayo niya mula sa sewing machine. At nagpunta siya sa kwarto niya. Kinaumagahan, nagising ako na medyo masakit ang ulo. Dahil sa kulang sa tulog at sa sobrang stress nung gabi. Paglabas ko ng kwarto, ang unang bumungad sa akin, yung amoy ng natutunaw na kandila. Napatingin ako sa sulok ng sala kung saan nakalagay yung maliit na altar namin. Doon, sa harap ng isang lumang litrato, may nakasinding puting kandila. Litrato yun ng lola ko. Nakita ko si nanay na nakaupo sa tapat ng altar. Nakatalikod sa akin. Hawak yung rosaryo niya. Tahimik lang siya pero halatang malalim ang iniisip at medyo namumugto yung mga mata. Nung mapansin niya akong gising na, lumingon siya sa akin na may seryosong muka. Walang paligoy-ligoy. Sinabi niya sa akin na magbihis ako dahil sasama ako sa kanya sa simbahan pagkatapos namin kumain. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng jeep, hindi ko na napigilang magtanong. Doon na niya tuluyang binuhos ang lahat ng nasa loob niya. Sabi niya sa akin, kaya hindi niya pinatay ang radyo kagabi dahil pinakinggan niya tong mabuti. Napatunayan na niya kung kanino ang boses na yon. Nabobosesan niya raw ng husto ang bawat pagbuntong hininga at ang kakaibang huni na parang nahihirapan na lumalabas sa speaker. Boses daw yun ng lola ko. Nung mga huling sandali ng buhay nito, naalala bigla ni nanay ang mga detalye ng gabing namatay si lola, ilang taon na ang nakakalipas. Naalala niya na eksaktong 1:00 ng madaling araw nung tuluyang nalagutan ng hininga si lola. Ang mas matindi pa at nagpapatakbo ng lamig sa buong katawan ko habang nagkukwento si nanay. Namatay si lola doon mismo sa lumang sofa sa sala. Ang mismong sofa kung saan ako laging nakahiga at nakakatulog tuwing gabi habang nagtatahi si nanay. At kung saan ako nakaramdam ng kakaibang lamig at presensya nung gabing dinalaw kami ng boses sa radyo. Ang hirap maging working class dito sa Manila. Yung tipong pagod ka na nga sa 8 oras na trabaho, makikipagbuno ka pa sa traffic. Tapos pag uwi mo sa mismong tinuturing mong pahingahan, hindi mo pa rin pala mairaraos ng payapa ang gabi mo.
Ako nga pala si Leslie. Gusto ko lang i-share tong naging karanasan ko. Nangyari last November 2025 lang. At until now, pag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Halos 3 buwan na ako dun sa inuupahan kong studio type apartment sa Pandakan bago nagsimula yung kababalaghan. Nung una, puring-puri ko pa yung lugar. Maliit lang siya. Saktong-sakto para sa isang solo occupant na katulad ko. At ang pinakamahalaga, kasya sa budget. Kasama ko yung fur baby ko, yung alagang aso ko na si Chantal. Aspin siya na inadapt ko sa isang shelter. At siya yung naging companion ko habang nagsosolo. In fairness naman sa area, tahimik yung community. Medyo tago ang eskinita pero abot kaya ang upa. Kaya naman kampante ako noong mga unang linggo. Kampanteng-kampante na hindi ko man lang naisip na may iba pa palang nakatira doon bukod sa aming dalawa ng aso ko. Nagsimula muna to sa mga maliliit na bagay. Yung mga tipong pwede mo pang isisi sa sarili mo na nagiging makakalimutin ka lang. O kaya sa sobrang pagod mula sa trabaho. Yung tipong lutang ka lang. Isang gabi, pag uwi ko, nagtaka ako nang makita ko yung power bank ko na nasa ibabaw ng maliit na lamesa malapit sa banyo. Sigurado ako bago ako umalis nung umagang yon. Iniwan ko yun sa ibabaw ng ref. Doon sa tabi ng garapong ko na hinuhulugan ko ng mga barya. Nung una binaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil nagmamadali ako nung nakaraang gabi, doon ko talaga nailapag tas nakalimutan ko lang. Pero nasundan pa yon. May mga hapon na pagpasok ko sa pinto, mapapansin ko na yung tsinelas ko na panloob ng bahay, na maayos kong iniwan sa may pinto, magkahiwalay na. Ang isa, nasa ilalim ng lababo, at ang isa naman, nasa gitna mismo ng maliit kong sala. Parang may sumipa. Sa OC kong to, alam kong never mangyayaring hindi magkatabi ang paris ng tsinelas ko. Habang tumatagal ang mga araw, unti-unting lumalala ang pakiramdam ko na parang may hindi tama sa bahay. Habang nanonood ako sa cellphone ko ng mga vlogs pagkatapos ng maghapong shift, madalas ako makakita ng mga simpleng malikmata sa gilid ng mga mata ko. Doon sa tinatawag nating peripheral vision, tuwing lilingon ako para tingnan ko ano yon, wala naman. Blankong pader lang o kaya anino ng nakasabit kong tuwalya. Pero ang pinaka nakakakilabot, kapag nakaupo ako sa kama, bigla akong maririnig yung tunog ng mga kutsara at tinidor sa lalagyanan. Yung kalansing na parang may naghahalongkat o may sumasagi sa mga kubyertos. Na imposible naman mangyari dahil dalawa lang kami ng aso ko sa loob. At natutulog pa yung alaga ko sa tabi ko tuwing naririnig ko yun. May mga pagkakataon din na uuwi ako mula sa opisina. At laking gulat ko na lang na yung cabinet sa kusina, yung lalagyanan ko ng mga groceries at noodles, nakabukas na. Akala ko pa nung una na baka pinasok ako ng magnanakaw. Kaya chinek ko agad yung laptop ko, yung isa pang wallet ko sa drawer, at ang iba pang mahalagang gamit. Pero nandun naman lahat. Walang bawas. Walang ginalaw kundi ang pinto lang talaga ng cabinet na yun. Doon na ako talagang napapaisip na baka minumulto na ako. Isang araw off ko sa trabaho. Mga 6:00 na nun, basta magdidilim na. Nagpapahinga lang ako sa loob ng studio unit. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Seryoso ako noon na naglilinis ng kuko. Habang tahimik ang buong bahay pati na rin sa labas. Ang aso ko naman, nung una nakahiga lang sa sahig sa tabi ko. Pero napansin ko bigla tong tumayo at naglakad papunta sa may harapan ng kusina. Doon ko napansin na kanina pa to nakatitig sa madilim na bahagi ng lababo.
Kakaiba yung kilos niya nung oras na yon. Hindi naman gumagalaw yung buntot niya. Pero pinagtaka ko, nakababa yung mga tenga niya. Na typical na senyales kapag natatakot o nagagalit. Basta nakatayo lang siya ng tuwid dun. Parang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Tinawag ko ang pangalan niya para makuha yung atensyon ng aso ko. Chantal? Anong tinitingnan mo dyan? Sabi ko. Pero honestly, that time sinusubukan kong itago yung pagka-worry ko. Lumingon naman sa akin yung aso ko. Pero saglit lang. Tiningnan ako ng ilang segundo. Pero mabilis niya ring ibinalik ang tingin niya doon nang hindi gumagalaw sa pwesto niya. Doon na ako tuluyang kinabahan. Tinigil ko yung ginagawa kong paglilinis ng kuko. Saka tumayo. Dahil sa matinding curiosity na din at konting takot, pumunta ako ng kusina. Binuksan ko ang switch ng ilaw para maliwanagan yung buong sulok. Pagkabukas ng ilaw, tinignan ko yung lababo, yung ibabaw ng counter, at sa ilalim ng lamesa. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Walang kahit ano na pwedeng maging sanhi ng ganong klaseng titig ng aso ko. Humarap ako sa alaga ko. Yumuko ko ng kaunti at kinausap ko siya na parang bata. Anong nakikita ng bebe na yan? Wala naman ah. Biro ko. Kahit na ang totoo, bumilis na yung tibok ng puso ko nun. Sumunod na araw, pag-uwi ko galing sa isang mahabang shift sa trabaho, ang sumalubong naman sa akin ay ang nakabukas na pinto ng cabinet sa ilalim ng lababo. Yung mismong taguan ko ng mga kaldero at kawali. Sa puntong to, imbis na matakot ako, napapuntong hininga na lang ako. Parang unti-unti na ako nasasanay sa mga ganitong senaryo sa loob ng nakalipas na ilang linggo. Ramdam ko na. Alam ko na sa loob-loob ko na may kung anong enerhiya o multo ang kasama ko sa bahay na to. Pero pinili ko na lang maging deadma. Sa isip-isip ko, wala na akong panahon at lalong wala pa akong budget para mag-asikaso na naman ng paglipat ng gamit. Napakahirap maghanap ng bagong matutuluyan dito sa Manila na pasok sa presyo ko. At ang isipin pa lang ang pag-iimpake habang pagod sa trabaho, sapat na para magtiis muna ako sa kung ano man yung nagpaparamdam doon. Hanggat di mo ko sinasaktan, hahayaan kita. Bulong ko sa sarili ko habang sinasara ko yung cabinet. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Dahil isang gabi, tuluyan ang nabasag ang katahimikan ng buhay ko. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sunod-sunod at malalakas na tahol ng aso ko. Yung tahol na tunog galit, yung may kasamang ungol. Napadilat ako agad. Pero nanatili akong nakahiga dahil sa biglang kaba. Patay ang lahat ng ilaw sa loob ng unit kaya napakadilim ng buong paligid. Meron lang manipis na liwanag galing sa bintana. Tumingin ako sa direksyon ng aso ko. Nakita ko siyang malapit sa kama. Nakaharap na naman sa kusina. At sige lang sa pagtahol. Hindi ako bumangon. Sa takot na baka may taong ang nakapasok. Dahan-dahan kong kinapa ang cellphone ko sa tabi ng unan. Pagkapindot ko sa screen, nakita kong mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Itinuto ko muna ang screen ng cellphone ko na may konting liwanag dun sa direksyon bandang kusina. Sinusubukan kong silipin kung may anino ng tao dun. Pero dahil sa layo at sa dilim, hindi ko talaga maaninag kung ano ang nandun. Ano yung tinatahulan ng aso ko dun? Dahil hindi na ako mapalagay at habang patuloy pa rin ang aso ko sa pagtahol, tinurn on ko na yung flashlight ng cellphone ko. Itinuto ko ng diretso pa kusina. Sa pagtama ng liwanag ng flashlight doon sa mismong gilid ng lababo, tumigil ang mundo ko. May nakaupong bata sa ibabaw ng lababo. Isang batang babae. Nakalawit yung mga paa niya pababa.
Hindi gumagalaw yung bata. Yung mga mata niya, nakatingin ng diretso sa akin. Sa matinding gulat at takot ko, napasigaw ako ng malakas. Bumangon ako agad. Halos matisod sa sarili kong kumot at kumaripas ng takbo patungo sa switch ng ilaw na malapit sa pintuan para buksan yung main light ng bahay. Pagkapindot ko sa switch at sa biglang pagliwanag ng buong unit, tiningnan ko agad yung lababo. Wala na dun yung nakaupong batang babae. Kasabay ng pagliwanag ng kwarto, biglang tumahimik na rin yung alagang aso ko. Huminto na to sa pagtahol. Lumingon sa akin at humiga ulit sa sahig. Parang walang nangyari. Nanginginig sa takot yung buong katawan ko nun. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang lalabas na sa dibdib ko. Hindi ko na nagawang matulog ulit nung gabing yun. Nakaupo lang ako sa kama habang nakabukas ang lahat ng ilaw hanggang sa mag-umaga. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng sarili ko bago pumasok sa trabaho, sinusubukan kong pagaanin ang bigat sa loob ko. Siguro dahil sa puyat at sa kagustuhan ko na wag tuluyang madala ng takot. Sinimulan kong biruin ang sarili ko. Nagsalita ako ng malakas, mag-isa sa loob ng bahay, na parang kinakausap ko yung hindi ko nakikitang multo ng batang babae. Uy, ikaw huwag ka namang ganyan. Huwag ka nang manakot at huwag ka nang makulit. Alam mo namang nagtatrabaho ako para pambayad dito sa renta. Hindi ako aalis dito kaya maging friends na lang tayo, okay? Habang pinipilit kong tumawa ng pilit para lang mabawasan ang kilabot na natitira sa sistema ko. Pagkatapos nun, lumabas na ako ng bahay para pumasok at umaasang magiging maayos ang lahat pag uwi ko. Pero mukhang di nagustuhan ng kusinong multo na yon ang biro ko. Pagka-uwi ko galing sa trabaho nung hapon na yon, pagpihit ko pa lang ng susi sa pinto at pagtulak ko rito, laking gulat ko nang makitang bukas na bukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Mula sa sala, sa kusina, hanggang sa banyo. Malinaw na pagkakatanda ko na bago ako lumabas nung umaga, sinara ko ang bawat switch dahil nga nagtitipid ako sa kuryente. Doon ko napatunayan na hindi lang basta nagpaparamdam ang multong yun. Mukhang nakikinig at sumasagot din siya sa mga sinasabi ko. Bago ako matulog nung gabing yun, dahil sa takot na maulit ang nangyari nung nakaraang madaling araw, nagdesisyon ako na wag nang patayin ang ilaw sa kusina at sala. Iniwan ko silang nakasinde para kung sakaling magising man ako, makikita ko agad kung may tao o wala. Bago ko ipikit ang mga mata ko, nagbiro na naman ako ng malakas. Isang depensa laban sa takot na nararamdaman ko. Ayan, dahil sa'yo, mapapamahal pa ako sa kuryente ngayong buwan. Dagdag isipin ka pa sa budget ko. Sabi ko sa hangin habang inaayos ang unan ko. Pumikit na ako at pilit na natulog. Hanggang sa nasa kalagitnaan na ako ng malalim na paghimbing, muli na namang pumasok sa utak ko ang nakakarinding tahol ng aso ko. Naalimpungatan ako agad. At sa mismong pagkadilat ng mga mata ko, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko na malilimutan habang buhay. Mula sa tapat mismo ng higaan, may isang bata na biglang lumundag sa harapan ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtalon niya mula sa kanang bahagi ng katawan ko papunta sa kaliwa. Hinakbangan niya ako habang nakahiga. Ang bilis ng pangyayari pero naramdaman ko yung hangin ng paggalaw at malinaw talaga na anyo ng isang batang babae. Doon na tuluyang bumigay ang natitira kong lakas ng loob. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tiisin yung bawat gabi na laging may takot. At hindi ko na kayang ituring na biro ang mga nangyayari sa akin doon. Kinabukasan din, kahit na pagod
At kahit nalabag sa budget ko, nag-impake ako ng mga pinakamahalagang gamit ko. Hindi ko na hinintay na matapos ang buwan. Naghanap agad ako ng ibang malilipatan na apartment. Kahit saan, basta malayo lang sa unit na yon sa Pandakan. Grabe binigay na stress at takot sa akin ng bahay na yun. Ako nga pala si Eman, 25 years old, taga Cavite. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid na puro lalaki, sanay ako sa maingay at magulong bahay, kasama ang mga magulang namin. Dahil ako ang pinakamatanda, ako lang ang may sariling kwarto sa taas, habang yung 3 kong kapatid, magkakasama sa kabilang kwarto. Sobrang okay ng buhay namin, hanggang sa dumating ang isang gabi nung nakarang taon, na nagpabago sa pakiramdam ko kapag naiiwan ako mag-isa. Nagsimula to nung tamaan ako ng matinding trangkaso. After ilang years, doon lang ako nagkasakit ulit ng malala. Sobrang bigat ng katawan ko nun. Yung mga unang gabi ko, kung ano-anong kakaibang imahe ang pumapasok sa isip ko. Tapos sasabayan pa ng mga weirdong panaginip. Ganun naman talaga, di ba? Pag may lagnat ka, ang weirdo ng mga panaginip mo minsan. Madaling araw nun, mga pasado 12:00 na. May narinig akong mahinang boses na tumawag sa pangalan ko. Eman. Ang alam ko, tulog na ang lahat sa bahay namin pag ganong oras. Lalo na yung mga kapatid kong may pasok pa kinabukasan. Pero ang unang pumasok sa isip ko, baka may isa sa mga kapatid ko ang gising pa at may kailangan. Pero napaisip din ako, kasi normally ang tawag sa akin ng mga yun kuya. Hindi ako tatawagin direkta sa pangalan ko. Hindi ko muna pinansin yung unang tawag dahil sobrang bigat ng mga mata ko at medyo hirap talaga ako bumangon. Tapos wala pa sigurong ilang minuto, narinig ko na naman yung pangalan ko. Eman. Pagkatapos ng pangatlong tawag, Eman, napilitan na akong bumangon. Sabi ko, alam naman ng mga to na may trangkaso ko. Bakit ako iniistorbo? Binuksan ko yung pinto. Madilim sa labas, pero walang tao. Pumunta ako sa kwarto ng 3 kong kapatid para tingnan kung sino yung nagbibiro o tumatawag sa akin. Nakita kong tulog na tulog ang dalawa sa kanila. Napansin kong bakante yung isang kama. Wala doon yung bunso namin. Tapos sumilip ako sa may hagdan. Nakita ko bukas yung ilaw sa baba. Kahit nanghihina ang mga tuhod ko, bumaba ako at doon ko nakita yung bunso naming kapatid sa sala. Nakaupo sa harap ng computer. Nakasuot ng malaking gaming headset. Lumapit ako at kinalabit ko siya. Kaya biglang nanginig sa gulat. Sabay tanggal ng headset. Tinanong ko siya kung siya ba yung kanina pang tumatawag sa akin sa taas. Sabi niya, kanina pa daw siya nakafocus sa nilalaro niya at nakasuot ng headset. Kaya wala siyang ibang naririnig. Sinabihan ko na lang siya na patay na yung computer at matulog na. Pagkabalik ko sa kwarto, inisip ko na lang na baka mataas lang talaga ang lagnat ko. Kaya kung ano-anong naririnig ko. Hindi naman nagtagal. Gumaan na yung pakiramdam ko noong mga sumunod na araw hanggang sa gumaling na ako. Nakabalik na ako sa dati kong routine bilang isang real estate agent. Araw-araw busy ako sa pakikipag-usap sa mga clients at pag-aasikaso ng mga papeles. Kaya naman sa pagod ko sa maghapon, nakalimutan ko na rin yung nangyaring kakaibang karanasan ko nung gabi na may sakit ako. One night, pagkatapos namin mag-dinner, umakyat na ako sa kwarto para tapusin yung ilang documents na kailangan ko sa trabaho. Ang mga kapatid ko naman, pumasok na rin sa kwarto nila. Mula dun sa kwarto ko, naririnig ko yung paminsan-minsang sigaw at tawanan nila habang magkakasama silang naglalaro ng Mobile Legends. Sobrang tahimik ng kwarto ko,
habang seryoso ako sa pagbabasa ng isang kontrata. Habang abala ako, biglang may tumawag na naman sa pangalan ko. Eman. Napatigil ako sa pagtatype at napalingon sa direksyon ng pinto. Yung boses na yun eksaktong katulad ng boses na narinig ko nung madaling araw na may trangkaso ko. Pabulong pero sapat ang lakas para marinig ng malinaw. Tumayo ako, tas sumilip ulit sa labas. Pero tulad ng dati, wala namang tao. Tumingin din ako sa kwarto ng mga kapatid ko. Pero lahat sila busy din sa mga cellphone nila. Bumalik na ako ulit sa kwarto. At pilit na tinutuon yung atensyon ko sa trabaho ko. Pero bago pa man ako makapag-type ulit sa laptop, narinig ko na naman na may tumawag sa pangalan ko. Eman. Sa pagkakataong to, sigurado na akong hindi to nanggagaling sa labas. Ang boses, nadidinig ko mismo sa loob ng kwarto ko. Nandito lang sa paligid. Nangilabot na ako. Sumagi sa isip ko na wag naman sana nanggagaling sa ilalim ng kama yung boses. Naglakas loob akong silipin ang ilalim ng kama ko. Pero wala namang kahit ano na nandun. Dahil di ko na kayang sarilihin ng takot, bumaba ako. Habang pababa ako, tinatawag ko si Mama. Nandun din si Papa sa sala. Diretsahan kong kinuwento sa kanila na may paulit-ulit na tumatawag ng pangalan ko sa kwarto. Narinig siguro ng mga kapatid ko na lumabas ako ng kwarto at napansin yung seryoso kong pakikipag-usap kina Mama at Papa. Kaya bumaba rin sila para makiusisa. Imbis na matakot yung mga siraulo kong kapatid, biglang nagtawanan yung tatlo. Kahit sina Mama at Papa hindi agad naniwala. Ngumiti lang si Papa at sinabing nag-halusinate ako. Niloko pa nga ako at tinanong kung nagda-drugs daw ba ako. Para mapatunayan na hindi ako nag-iimbento, sinama ko sina Mama at Papa sa kwarto ko para maghintay kung may magsasalita ulit na boses. Tumayo kaming tatlo sa gitna ng kwarto habang yung mga kapatid ko andun lang sa may pinto nakatayo. Naghintay kami ng ilang minuto pero walang anumang boses na narinig. Kaya naman umalis na lang sila na may kasamang huling hirit ng pang-aasar. Madaling araw na. Kung kailan natutulog na ang lahat, umalingaw na naman ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Eman. Ramdam ko yung lamig na dumaan sa katawan ko. Pero dahil pagod ako, pinili ko na lang na magtalokbong ng kumot at tinulog na lang to. Dahil nga gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako napapraning. Isang gabi inaya ko yung mga kapatid ko na dun tumambay sa kwarto ko para manood at maglaro. Weekend din yun. Umorder pa ako online ng burger at fries para may food trip din. Treat ko na din sa mga utol ko. Tiniis ko na lang yung kulit at ingay nila. Dahil alam kong gustong gusto nila sa kwarto ko kasi naka-aircon at may sariling TV. Nakabukas lang yung TV nun habang may nagpi-play na movie sa Netflix. Pasulyap-sulyap sila sa panonood habang nagmo-mobile games. Ako naman nakaupo lang sa kama, namamapak ng fries habang nanonood. Pero sa loob-loob ko, inaabangan ko kung maririnig na din ba nila yung boses na tumatawag sa pangalan ko. Maya-maya lang, habang lahat kami masaya at maingay sa kwarto, isang mahinang boses ang narinig namin sa gitna ng ingay. Eman. Isang boses ang malinaw na bumigkas na naman ang pangalan ko. Nagkatinginan silang lahat. Walang nagsasalita. Pero baka sa mga mata ng mga kapatid ko na narinig din nila ang boses na yon. Pinost ko yung pinapanood naming movie. Yung mga kapatid ko naman, kusang huminto sa paglalaro. Nakikinig at nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Hindi lumipas ang ilang segundo. Muling umalingaw-ngaw ang boses sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Mas malinaw at dinig na ng lahat. Eman.
Wala nang nakapagsalita sa amin dahil sabay-sabay na kaming naging saksi sa nakakatakot na tinig na yon. Ang unang natakot sa aming apat, yung bunso namin. Biglang tumakbo palabas ng kwarto at iniwan pang bukas ang pinto. Habang kaming tatlo, nakatayo lang doon at hindi makagalaw. Narinig namin yung bunso na sumisigaw pababa ng hagdan para tawagin si mama at papa. Akyat agad ang parents ko nun. Pumasok sa kwarto ko kung saan nadatnan kaming magkakapatid na tahimik lang at nag-aabang. Hanggang sa narinig ulit ang boses na tumatawag ng pangalan ko na binibigkas ng misteryosong tinig na yon sa harap naming lahat. Eman. This time, dinig na din ng parents ko. Wala kami nakikitang kahit anong anyo o tao. Binuksan ang kabinet, sumilip sa bintana, sumilip ulit sa ilalim ng kama. Wala. Pero yung boses, malinaw na naroon lang sa loob ng kwarto ko, pero hindi namin nakikita. Hanggang ngayon, walang sino man sa amin ang nakakaalam kung sino o ano ang nagsasalita na yon sa loob ng kwarto ko. Kung multo man to, hindi namin nakikilala ang boses. Dahil hindi ito katulad ng boses ng sino mang kakilala o namatay naming kamag-anak. Pagkatapos ng gabing yon, kung kailan narinig ng buong pamilya ko ang pagtawag sa akin, hindi na naulit. Hindi na narinig yung boses hanggang ngayon. Nananatili na lang tong isang malaking misteryo sa amin dito sa bahay. Eman. Sabi nila, kapag July daw, Ghost Month. Kaya din siguro may dalawang insidente na nangyari sa amin. Yung isa kamalasan at yung isa kababalaghan. May partikular na petsa na hinding-hindi na mabubura sa memory ko. July 27, 2022. Para sa aming mga taga-Abra, lalo na sa pamilya namin sa bayan ng Lagang Ilang, ang araw na yon ang naging lamat hindi lang sa mga semento ng mga bahay-bahay, kundi pati na rin sa katahimikan ng buhay namin. Isang ordinaryong umaga na biglang binuwag ng kalikasan at sinundan ng isang bagay na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, nagpapatayo pa rin ang balahibo ko. Isang malakas na lindol ang bumungad sa malaking bahagi ng Luzon kanina umaga. Ang sentro nito naitala sa Abra pero ang lakas nito Bago mangyari ang lahat ng yon, kung titingnan mo ang pamilya namin, masasabi mong napakatahimik at napakanormal ng takbo araw-araw. Nakatira kami sa isang simpleng konkretong bahay na may katamtamang laki. Sapat lang para sa aming magkakasama. Ang lola ko, ang nag-iisang kapatid kong babae, na tawagin na lang nating Mia. 13 years old pa lang siya noon at walang ibang inatupag kundi ang magbabad sa internet. At ang nanay at tatay ko na maagang gumigising para mag-asikaso ng mga pangangailangan sa bahay bago pumasok sa kani-kanilang mga trabaho. Walang kahit anong senyales na ang araw na yon magiging simula ng isang kwentong hanggang ngayon hindi namin maipaliwanag. Kung babalikan natin ang eksaktong takbo ng mga oras bago mag alas 9 ng umaga, napakakalmado lang ng paligid. Katatapos lang namin mag-almusal ng sabay-sabay, maliban kina nanay at tatay na maagang umalis para pumunta sa palengke. Bala kasi nilang magluto ng medyo espesyal na tanghalian dahil saktong day off ni tatay nun. Naiwan kaming tatlo ni Mia at Lola sa bahay. That time, naglilinis ako ng kusina. Si Lola naman, dahil paborito niyang pagkaabalahan ng kanyang mga halaman, lumabas muna sa may bakuran para magpalipas ng oras at mag-asikaso ng kanyang mga tanim. Habang si Mia, nakasalampak doon sa mahabang sofa sa sala. Nakataas pa ang mga paa at tutok na tutok sa iPad ko na hiniram niya. May pinapanood na kung sinong vlogger. Para sa security ng bahay, lalo na at madalas kaming naiiwan, nagpakabit si tatay ng CCTV. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas bago ang araw na yon.
Hindi naman to yung pinakamahal o pinakamagandang klase. 3 ang kamera na nakalagay sa loob at labas. Ang isa, nakatutok mismo sa sala. Sakop ang buong lawak mula sa upuan hanggang sa hallway papunta sa mga kwarto. Ang pangalawa naman, nasa kusina, kung saan kitang-kita ang pwesto ko habang nagluluto o naguhugas. Ang pangatlo, nakakabit sa itaas ng main door, nakatutok pababa sa gate palabas para makita kung sinong pumapasok o nagdadaan sa kalsada. Eksaktong mag-aalas 9 na nun nang magsimula ang kakaibang pakiramdam. Nagsimula to sa isang mahinang ugong. Yung tunog na akala mo may malaking truck lang na dumadaan sa tapat ng bahay nyo. Pero bago ko pa man maisip kung ano yon, naramdaman ko ang unang pag-uga ng sahig. Mahina muna pero nakakahilo. Kaya nawalan ako ng balanse at napahawak sa may lababo. Napatigil ako sa pagpupunas. Hawak-hawak pa yung isang kaldero. At nakiramdam sa paligid habang unti-unting lumalakas ang pagyanig. Sa ilang saglit lang, ang mahinang uga naging marahas na. Doon na ako tuluyang natakot nang marinig ko na yung kalampag ng mga cabinet sa kusina at yung tunog ng mga plato. Nasa magnitude 7 ang lindol na yon. At sa tindi ng lakas nito, parang binuwag ang kakayahan kong mag-isip ng matino. Lumabas ang natural na instinct ko nun. Pero kasabay nito, ang matinding panic na hindi nagpagalaw sa akin ng ilang segundo. Nagsimula na akong sumigaw. Tinatawag ko yung pangalan ni Mia na nasa sala. Siniguan ko siya na lumabas na kagad at takbuhin ang pinto para alalayan si Lola na alam kong nasa bakuran at baka mawala ng balanse. Yung boses ko nun, gumaralgal na sa takot. Halos maiyak na ako habang nakikita ko yung ilang picture namin sa pader na nahuhulog at nababasag na sa sahig. Kumaripas din ako ng takbo mula sa kusina. Muntik pa akong madula sa basang sahig dahil tumalsik na yung tubig mula sa lababo. Habang tumatakbo ako patungong sala, nakita ko si Mia na bitbit ang iPad. Mukhang natataranta rin at papunta na sa direksyon ng pinto. Sabay kaming nagmamadaling lumabas sa main door. Nang makarating kami sa bakuran, sinalubong namin si Lola na nakita naming nakahawak sa gate at nagdarasal ng malakas. Doon lang kami huminto sa pagtakbo habang nararamdaman pa rin namin ang huling ilang segundo ng pag-uga ng lupa. Mahigit 30 segundo lang ang tinagal ng lindol na yon ayon sa balita. Pero sa pakiramdam ko noon, parang tumagal yun ng ilang oras. Yung bawat segundo, puno ng takot na baka bumagsak ang bubong ng bahay namin o kaya tuluyang gumuho ang mga pader. Nang sa wakas ay tumigil na yung pagyanig, ang maririnig mo na lang sa buong paligid ay ang tahol ng mga aso ng kapitbahay at ang boses ng mga tao sa labas na nagsisigawan din at nagtatanungan kung maayos ba ang lahat. Nanginginig pa yung kamay ko nang kunin ko yung cellphone ko sa bulsa para tawagan agad ang nanay at tatay ko. Sobrang kaba ko dahil alam kong nasa palengke sila at maraming tao ron at baka kung anong nangyari sa kanila. Pagkatapos ng ilang subok ng tawag, dahil medyo nagkaproblema ang signal, sumagot na si tatay. Sinabi niyang ligtas naman silang dalawa ni nanay. Medyo nagkagulo lang daw sa palengke pero walang nangyaring masama sa kanila. Sinabi kong nasa labas kaming lahat, kasama si Lola at si Mia, at okay din naman kami. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang boses ni tatay. Pero mahigpit ang naging bilin niya sa amin. Sinabi niyang wag na wag muna kaming papasok sa loob ng bahay kahit mukhang tapos na ang lindol. Kailangan daw nilang makauwi muna para ma-check kung may mga bitak na pundasyon o kung ligtas ba talaga na tuluyang bumalik sa loob dahil baka may mga aftershocks pa na dumating. Mga 30 minutes lang nakauwi na yung mga magulang ko. Nilibot agad ni tatay ang buong gilid ng bahay. Tiningnan ng mga pader, ang kisame at ang mga haligi para masigurong walang seryosong pinsala.
Maswerte kami dahil matibay ang pagkakagawa ng bahay namin. Walang naging malalaking bitak, walang gumuho at buo pa rin. Ang tanging naging pinsala lang ay yung ilang mga lumang frame ng litrato na nahulog mula sa estante. Mga ilang basong naiwan sa lamesa na nabasag at yung mga gamit sa kusina na nagkahulog-hulog pero hindi naman mga mamahalin o mahahalagang bagay. Pagkatapos nun, pumasok na din kami sa loob ng bahay. Kahit may konting kaba pa rin, sa ting may mararamdamang bahagyang paggalaw ng lupa dahil sa mga mahihinang aftershocks. Mga bandang hapon nung araw ding yun, naisipan ng mga magulang ko na i-check ang footage ng aming CCTV. Gusto lang talaga nilang makita ang aktwal na nangyari sa loob ng bahay nung mismong lumilindol. Nakaupo sila sa may dining table habang si tatay hawak ang cellphone niya kung saan nakalink yung app ng CCTV. Lumapit din kami ni Mia para makinood. Medyo nahihiya pa nga ako dahil alam ko makikita dun yung reaksyon ko. At tama nga ako. Kitang-kita sa screen kung paano ako nagpanik nang magsimula ang lindol. Napagalitan pa nga ako ni Papa habang pinapanood namin ang video. Dahil imbis na lapitan ko agad si Mia para hatakin palabas, nakita ron na nakatayo lang ako sa kusina habang nagsisisigaw bago ko naisipan tumakbo papunta sa kanya. Sinabi ni Papa na sa mga ganong sitwasyon, dapat presence of mind ang pinaiiral at huwag magpanik. Habang pinapanood namin ang bawat segundong kuha ng CCTV, biglang natigilan ng mga magulang ko. May napansin silang kakaiba sa bandang hallway kung saan nandun ang pinto ng kwarto ni Lola. Sa mismong moment na dumaan ako sa tapat ng pintuang yon, habang kumakaripas ng takbo palabas, may isang figura na biglang sumulpot mula sa loob ng kwarto. Kitang-kita sa screen na may tumakbong bata palabas ng pinto. Na tila sumusunod sa direksyon kung saan ako patungo. Dahil hindi naman ganun kataas ang resolution o hindi ganun ka-HD ang CCTV camera namin, ang unang naisip ni tatay ay baka glitch lang to sa screen. O kaya naman, dahil sa mabilis na pag-uga ng camera habang lumilindol, kaya nagkaroon ng parang blurred na kuha. Para makasigurado, pinindot ni tatay ang rewind at binalik ang video sa eksaktong segundo bago ko malagpasan ang kwarto ni Lola. Binagalan niya ang playback speed para mapanood namin ang dahan-dahan ng bawat frame ng video. At dun na kami natahimik. Hindi yun simpleng glitch o sira sa screen. May bata talaga. Isang malinaw na figura ng isang batang lalaki. Mukhang nasa 7 o 8 years old kung ibabase sa taas. Lumabas siya mula sa madilim na bahagi ng kwarto ni Lola. Eksaktong pagkalagpas ko at tumakbo rin siya ng mabilis patungo sa sala. Na parang nakikisabay sa pagpanik at pagtakbo naming magkapatid. Pero nung makarating ang figurang to sa gitna ng sala, malapit sa sofa kung saan nakaupo si Mia kanina, unti-unti siyang naglaho. Tiningnan ng tatay ko ang iba pang anggulo ng CCTV. Partikular yung camera na nakatutok sa kusina at ang nasa main door na nakaharap sa gate. Para makita kung lumabas ba ng bahay ang bata o kung saan to nagpunta. Pag-check sa anggulo ng camera sa kusina, nahagip din ang figura ng bata. Dahil tanong ng konti ang sala sa area na yon, malinaw na hindi lang to glitch. Totoong may nakuha ng batang tumatakbo. Samantalang yung CCTV naman sa main door na nakatutok sa gate at kalsada, walang nahagip na kuha ng bata. Ang ibig sabihin, ang figurang yon ay lumitaw lang sa tapat ng kwarto ni Lola, tumakbo sa sala at doon na tuluyang nawala na parang bula sa loob ng bahay namin. Alam ng buong pamilya namin na wala kaming kasamang ibang tao sa bahay, lalo na batang lalaki. Kinilabutan kaming lahat nun.
Nawala bigla ang usapan tungkol sa lindol. Napalitan ng takot. Paulit-ulit na pinanood ng mga magulang ko yung mga kuhang yun. At kahit anong pilit naming hanapan ng logic na paliwanag, wala kaming maisagot. Hindi siya mukhang transparent o anino lang. Talagang kitang-kita mo. Yung buong hulma ng katawan niya. Yung buhok. At yung galaw ng mga paa habang tumatakbo. Hindi lang talaga namin makita ang itsura ng muka. Dahil medyo nagbe-blur. Dala ng mabilis niyang pagkilos. At dahil sa low resolution ng quality ng CCTV. Para sa aming lahat, wala nang ibang pwedeng maging conclusion, kundi isang totoong aparisyon ng multo ang nakasabay naming tumakbo nung umagang yon. Na kahit siguro yung mga ligaw na kaluluwa na matagal nang nananahimik sa mga sulok ng bahay namin, nagising at nabulabog din. Hi, tawagin yun lang akong JC, taga Makati. Mula bata pa ako, masasabi kong laking horror talaga ako. Ewan ko ba, kahit matatakotin ako, doon talaga ako nahuhumaling. Every Saturday night, nung high school at college ako, imbis na lumabas kasama yung mga tropa ko, mas pinipili kong magkulong sa kwarto. Bibili ako ng snack, basta kahit anong pwedeng kutkutin. Tas papatayin ko lahat ng ilaw at magpapakalunod sa mga Asian horror movies. Mga luma at bagong movies from Thailand, Japan, at South Korea. Sila kasi para sa akin ang pinakamalupit gumawa ng mga horror. Yung tipong mabagal ang pacing pero grabe ang kilabot. Ang ironic nga, kasi habang nanonood ako, minsan di ko din naman nakikita yung buong eksena pag alam kong climax na. Dahil either pumipikit ako o kunwari magche-check ng phone. Maliban na lang pag may bigla ang jump scares. Yun, nako-corner ako dun. Pero pagkatapos ng isang palabas, maghahanap na naman ako ng bago. Parang naging habit ko na hanapin yung pakiramdam na tinatamaan ng adrenaline dahil sa takot. Pero alam nyo, sa loob ng 22 years ko sa mundo, never akong nakaranas ng kahit anong paranormal. Kung tatanungin niyo ako noon kung naniniwala ako sa multo, sasabihin ko oo. Pero base lang sa napapanood ko, wala ako yung tinatawag na third eye. Wala akong any experience na masasabi kong legit nga na may multo. Ang akala ko nga, baka masyado lang akong manhead. Pakiramdam ko kasi pagdating sa mga ganon, talagang sarado ang isip ko. Kaya ang takot ko lang noon, nanggagaling lang sa screen ng laptop ko. At sa paminsan-minsang nakakatakot na panaginip. Pero in real life, wala talaga. Ang pinakamalapit na karanasan ko sa takot bago mangyari ang totoong bangungot ng buhay ko, yung mga panaginip ko. Meron akong panaginip na talagang tumatak sa akin. Sa panaginip na yon, naglalakad daw ako sa isang eskinita na hindi ko alam kung saan. Medyo madilim at masikip. Yung mga typical na daanan na napapaligiran ng matataas na pader ng mga bahay. Habang naglalakad daw ako, may napansin ako sa gilid ko. May kasabay akong naglalakad. Pero hindi talaga tao. Isang paris lang to ng putol na binti. Walang katawan, walang ulo, walang braso. Putol na binti lang na sumasabay sa bawat hakbang ko. Kung hihinto ako, hihinto rin. Kung bibilisan ko, bibilisan din ito yung paghakbang. Yung tunog ng mga yabag nito sa semento, kahit sa panaginip lang, parang totoong totoo. May one time na parehong panaginip ulit. Pero hindi ko nakasabay yung mga putol na mga binti. Hinahabol na ako nito.
Iniisip ko na lang din na siguro, epekto to ng mga pinapanood ko bago matulog. Pero isang madaling araw, nawalan na ako ng peace of mind. Doon ko napatunayan na totoong may mga bagay sa mundong to na di kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga elementong nandyan lang. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para magpakita sa mga ordinaryong tao na tulad ko. Nangyari ang lahat ng to nung kasagsagan ng last sem ko sa college. Sobrang hectic ng schedule ko nun. Halos gabi-gabi akong puyat para tapusin yung mga huling academic papers ko. Isang gabi, dahil sa sobrang pagod, maaga akong nakatapos at nakatulog agad mga bandang 11:00. Pero out of the blue, nagising ako sa madaling araw. Naramdaman ko na naiihi ako. Bago ako kumilos, kinapa ko muna yung cellphone ko na nasa nightstand. Chinek ko ang oras. Kasi nga may pasok pa ako sa umaga at ayokong mapuyat ng husto kung sakaling malapit na ang alarm ko. Pasado 2:00 pa lang ng madaling araw. Maaga pa pala. Pwede pa akong bumalik sa pagtulog pagkatapos kong umihi. Kaya binalik ko ang cellphone ko sa ibabaw ng nightstand. Babangon na ako nang napabaling ang tingin ko sa may paanan ng kama. Nung una, hindi ako nagpanik. Akala ko kasi dahil kakadilat lang ng mata ko. Yung tipong akala mo nakakakita ka ng mga hugis galing sa mga anino sa kwarto. Dahil hindi pa nakakapag-adjust yung paningin mo sa dilim. Akala ko, baka tampak lang ng mga damit na magkakapatong sa dulo ng kama. O anino ng kurtina na tinatamaan ng liwanag galing sa poste sa labas ng bintana. Pero habang tinititigan ko mabuti, nagbago na yung pakiramdam ko. Nagsimula na kasing magkaroon ng malinaw at solidong hulma. Nanlaki ang ulo ko at nanigas ang bawat kalamnan ko. Ni hindi ko magawang iatras yung mga paa ko. May nakaupong nilalang sa mismong paanan ng kama ko. Nung una kong tingin, nakatalikod to sa akin, kaya hindi ko agad makita yung muka. Pero kitang-kita ko yung buong hubog ng katawan nito. Maitim. Napakaitim. Malinaw kong naaaninag yung hubog ng malalapad nitong balikat at yung hugis ng ulo niya. Alam kong hindi lang to kung anong imagination o laro ng isip ko. Kitang-kita ko kung paano nakalubog at nakabaon yung ibabang bahagi ng kutsyon ng kama ko. Eksakto sa pwesto kung saan to nakaupo. Doon ko na-realize na solido ang bagay na nasa harap ko. Sa puntong yun, nawalan na ako ng lakas ng loob. Nakalimutan ko nang magbabanyo dapat ako. Hindi ko na naramdaman na naiihi ako dahil napalitan na ng takot. Hindi ako nakasigaw. Nagstay ako sa paghiga. Pigil hininga at pumikit. Sabi ko sa sarili ko, panaginip lang to, JC. Napapaniginipan mo lang to. Pagdilat mo, wala na yan. Halos half a minute siguro akong nakapikit nun. Hanggang sa dahan-dahan na akong dumilat. Nag-e-expect na wala na yung kung anong figure na nakita ko. Pero pagdilat ko, nandun pa rin ang nilalang na maitim. Hindi pa rin to umaalis sa paanan ng kama ko. Sa pagkakataong yon, habang di pa rin ako gumagalaw, tinititigan kong mabuti kung ano ba talaga to. Hindi ko ma-describe kung may damit ba tong suot o kung ano man. Dahil para talaga siyang anino na solid. Hindi ko malaman kung balat ba talaga ang kulay maitim na yon. At doon na pumasok ang pinakamatinding kilabot na talagang sumira sa akin. Habang nakatitig ako, napansin kong parang may nagbago. Saka ako napagtanto na may dalawang mata na akong nakikita sa ulo. Nakaharap na pala siya sa akin.
Kulay puti lang yung nakikita ko at nakatitig lang ng diretso sa akin. Hindi siya kumukurap. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng takot na abot hanggang buto. Yung titig na alam mong hindi sa tao at alam mong alam niya na nakikita mo siya. Hindi ko na talaga kinaya. Nawalan na ako ng kontrol dahil sa takot. Halos maglupasay na ako at bumangon ng mabilis. Nagsisisigaw ako ng malakas. Talagang hiyaw habang bumabangon sa kama hanggang patakbo palabas ng kwarto. Pagkatapos ng madaling araw na yon, iba na yung pakiramdam ko sa kwarto ko. Hindi na ako at ease o komportable. Ilang araw at gabi akong hindi natulog doon. Doon na muna ako sa sala namin natulog. Mas maliwanag at pakiramdam ko, mas ligtas ako kasi malapit ako sa daanan ng mga tao sa bahay. Kapag kailangan kong pumasok sa kwarto ko, ginagawa ko lang to pag maliwanag na. At kapag kailangan kong kumuha ng gamit o magbihes pagpapasok o aalis. At kahit anong mangyari, hindi ko na pinapatay ang ilaw ng kwarto ko, kahit pa umaga o gabi. Napansin na din ng parents ko yung kakaibang kinikilos ko noong mga sumunod na araw. Halata na din kasi sa mga mata ko yung puyat at trauma. Dahil alam nilang hindi naman ako basta-basta natatakot ng ganun. Nasanay naman ako sa mga horror. Naniwala sila na totoo at malalim ang hugot ng takot ko. Hindi nila ako binaliwala o pinagtawanan nung kinuwento ko yung nakita kong nilalang na maitim na may puting mata sa kwarto ko. Sa halip, kinausap nila yung iba naming mga kamag-anak at nag-decide sila na pabendisyonan yung kwarto ko. Nagpatawag sila ng pare. Tinadtad ng holy water ang bawat sulok ng kwarto ko, lalo na yung kama ko at sa mismong paanan kung saan nakaupo yung nilalang na yon, habang taimtim kaming nagdarasal ng pamilya ko. Simula nung araw na mabasbasa ng kwarto ko, unti-unti na ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik sa pagtulog sa sarili kong kama. Pero syempre, sa mga unang ilang linggo, bukas pa rin ang mga ilaw ko. Hindi ko na muna pinapatay. Hindi na rin nagpakita sa akin yung itim na nilalang na yon. At wala naman ako naramdamang kakaiba pa. Pero yung experience ko na yon ang nagpabago sa pananaw ko. Na totoong may mga ganong elemento at totoo ang kilabot kapag ikaw na mismo ang naka-experience.